Magandang araw, binibining Olanday. Magandang araw, binibining Sandara. At ngayon, ako ang iyong tagapagkwento, Kaholes Italy. Ang alamat ng Lanzones. Sa Timog Luzon ay may bungang kahoy na nagbunga ng kumpol-kumpol, ng maliliit at mabibilog na bunga. Maganda itong tanawin dahil sa kulay nitong halos ginto, ngunit walang pumipitas at kumakain ito. Minsan ay may isang magnanakaw na nagtago sa puno upang makaiwas sa humahabol. Naakit siyang pumitas ng bunga at kinakain na ito. Maya-maya, kusang lumabas ang magnanakaw sa pinagtataguang puno. Napumupula ang bibig at pilit niyang inilalabas ang kinaing bunga. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang lalaki hanggang sa mawala ng ulirat. Wala ng buhay ang magnanakaw nang matagpuan ng mga nagsisihabol dahil sa balat ng bunga at tagtas sa labi. Alam nila na ito ay nalason sa kinakain. Mabilis kumalat ang naganap sa magnanakaw. Mula noon, wala nang nangahas o lumapit o lumilim sa puno at higit na ikinatatakot ng mga taga-Luzon ay nakakamatay ng bunga nito. Minsan, sa hindi inaasahan, nagtagtuyot sa katimugang Luzon at dahil walang ulan, nagpitak ang mga lupa sa bukid, namatay ang mga pananim, natuyo ang mga tubig sa sapa. Hindi naglaon, unti-unting nagkakasakit ang mga tao dahil sa kawalan ng pagkain. Maging ang mga hayop ay hindi rin nakaligtas. Liban sa mga puno na may nakakamatay na bunga. Isang hapon, nagtipon-tipon, napansin nila ang babae na kaputi sa tabi ng puno. Ang nakalutang na lumalakad habang kumakain ng nakakalasong bunga. Dahil sila ay nahihiwagaan, nilapitan nila ang babae, nakaputi at napansin nila na muli itong pumitas at kinain ang bunga. Natakot ang mga nakasaksi dahil alam nila na mamamatay ito kagaya ng nangyari sa magnanakaw. Marami nang nakakain ng babae, ngunit hindi naganap ang inasahan. Hindi ba't kayo nagugutom? May hinahong tanong nito. Ang prutas na ito ay masarap na pagkain. Nahandog na ito na taga-Luzon. Mula pumitas ang babae, nakaputi at pinakain sa bata. Hindi kayo dapat na matakot dahil tinanggal ko na ang lasong sa prutas. Pagkasabi nito, unting-unting naglaho ang mahiwagang babae. Dali-dali namang lumapit sa puno ang mga bata at mulang kumain ng prutas. Hinaya rin ni matanda ang ginawa ng bata. Natuklasan nilang masarap ito, muli nilang narinig ang tinig ng babae. Ang bakas ng purot sa bunga ay hindi na inalis ko na ang lason. Napatunayan nila na totoo na sinabi ng mahiwagang babae dahil ang prutas ay wala ng lason at masarap ng lasa nito ay handog sa taga-Luzon. Tinawag nila sa prutas na lanzones. Nang lumaon ang lanzones ay isa sa mga paboritong prutas sa buong kapuluan. Ang alamat ng lanzones. At yon lamang po, maraming salamat.